lalawigan ng Cotabato. Dito matatagpuan ang bayan ng Carmen. Ito isang lalawigan na tahanan ng iba't ibang kultura, kwento at pangarap ng bawat pamilyang naninirahan dito. Sa bayang ito ay matatagpuan ang palengke. Bago pa magising ang karamihan, buhay na ang palengke. Sa oras na ito, nagsimula ang laban para sa kabuhayan. Dito ay hindi pwedeng malate, hindi pwedeng mapagod. Dito makikita ang tuwing na sigla ng komunidad, tagpuan ng kabuhayan, tawaran at araw-araw na buhay ng mga mamayan. At dahil dito, may isa akong taong nakilalang porsigido pa rin sa buhay kahit na mahirap. Ito si Ate Johanna. Mahigit 5 taon na siyang nagtitinda sa palengke. Bago pa man magising ang karamihan, gising na ang kanyang mga kamay. Para sa kanya, hindi basta hanap buhay ang palengke. Dito siya natutong tumayo sa sariling paa. Dito rin niya hinubog ang tiyaga na hanggang ngayon ay kanyang sandata. At ngayon, susubukan natin siyang kausapin. So, ano pong pinakamahirap na bahagi nitong pagiging tindero niyo po o tindera? Ang araw-araw na gawain, ang gawain sa gulay, maglimpyo, ang pamaligya, limpyuhan ng baligya, yun lang. Sa likod ng bawat panindang maibenta niya, may pangarap para sa kanyang pamilya. So, te, paano po kayo naapektuhan ng pagtaas ng presyo? Kapag walang delivery na magdating dito, tapos mahirap ang stock, mahanap, mahirap pagpunta ng area kasi malang gasolina, yun lang. Napagmasdan ko rin, hindi lang lakas ng katawan ang puhunan niya, kundi lakas ng loob. Sa palengke, natutunan niyang hindi siya pwedeng sumuko kahit pagod o kahit mahirap. Isa lamang siya sa mga taong nagbibenta ng matapat sa likod ng mahihirap na kanilang pinagdaraanan. At ito